Ano sa palagay mo? Hindi na talaga babalik si Ubo, no? Mukhang ganun na nga. Kahit ganun siya, hindi lang puro masin ang utak noon. Oo naman, akala mo ba hindi ko alam yon? Kahit medyo lamang pa ang kalaban na makatapat niya. May sapat siyang talino at karanasan para manain. Hello? Ako'y naglagay na nga sa website. Ang tagal mo naman. Nasaan ka na ngayon? Huwag kang tumingin kung saan-saan. Nasa paligid na ako. Nakikita ko kayo. Sila na nga yan. Yung dalawa nakaupo sa likod ng boyfriend mo. Dinideposit na namin yung pera sa account ninyo. Dapat matanggap niyo na yan. Totoo ba to? Tara, pinsan natin! Yun nga lang, hindi pa siya bumabalik mula nun. Hindi niya ugaling mawala ng matagal nang wala man lang pasabi. Pero di ba sinabi niya nga nun? Hindi siya babalik hanggat hindi sila nagtatabla ng gumagamit ng kadena. Kaya nga sabi ko, mukhang ganun nga, yun lang. Wala naman akong sinabi na sigurado ako, di ba? Kutob mo lang? Kutob ko lang. Kadalasan kasi tama yung mga kutob mo eh. Ngayon nakita na natin sila. Ano nung plano natin? Parang diskarte natin sa paghuli sa dalawang yun. Imposible. Huh? Kahit magtulungan pa tayo, hindi natin sila kakayanin. Niloloko mo ba kami? Hindi pa nga natin nasusubukan, suko ka na. Kung imposible talaga, bakit ngayon mo lang sinabi? Huwag ka maingay, mapapansin nila tayo. Oh, Wala akong magagawa. Ngayon ko lang din na-realize na makita ko sila. Si Papa kasi, inupahan siya para iligpit ang isang miyembro nila noon. ano? Bihira ko lang siya marinig magreklamo. Sabi niya hindi raw sulit yung bayad sa trabahong yun. Yun ang pinakamalaking papuling makukuha ng target mula sa amin. Nung oras na yun, binalaan pa kami ni Papa na wag daw namin galawin ang Phantom Gun. Taon na rin ang nakalipas mula nun, kaya akala ko talaga mas may pag-asa na tayo. Talaga bang ganun sila kalakas? Kung sabihin kong parang dalawang hiso ka nakaupo doon ngayon, mas magigets niyo ba? Ganun ba? Sa tingin ko nga, mapapasubo tayo kung ganun ang lagay ng sitwasyon. Tingin niyo, ano kayang ginagawa nila sa lugar na to? Ano pa ba? Nagde-date naman. Hindi ba para magkape? Mga sira. Hindi sila nagliliwaliw. Napansin nila yung mga informer. Pasimple lang pero nakatutok sila sa paligid nila. Nakikiramdam. Nung una akala ko alerto sila dahil alam nilang may pabuya sa mga ulo nila. Pero kung yun ang kaso, hindi sila lalantad sa isang pampublikong lugar. Sa katunayan, hindi banta sa kanilang bounty hunt ng mafia. May hinihintay silang makatagpo sa kanila. Hindi ko alam kung sino pero maarte silang pain para palabasin ang bibiktimahin nila. May nakabantay sa atin. At mukhang hindi sila pipitsugin. Oo. Hindi ko masabi ang saktong lokasyon nila pero nakatutok sila sa atin. Yung gumagamit ng kadena kaya. Hindi ko rin masabi. Pero kung siya na yan, sundin na lang natin ang utos ni Pinuno sa atin na magpakawala. Ewan ko ba pero pakiramdam ko parang gusto siyang i-recruit ni Pinuno sa grupo natin. Machi, hahanapin natin ang gumagamit ng kadena at dadali natin sa base. Iyon ang inutos ni Pinuno. Ipapaalala ko ba sa iyo yung di nasasad ng batas natin? Buhay o patay man. At sa anumang paraan kinakailangan. Nakalimutan mo na ba? Bahala ka na sa anumang gusto mong ibigay na kahulugan sa utos niya. Wala akong pakialam. Pero wag mo lang akong pipilitin umayon sa opinyon mo. Wala naman akong naalalang pinipilit kita. Ikaw nga dyan na nagpupumilit sa gusto mong mangyari. Biglang nagbago ang aura nilang dalawa. Nakakasakal ang bigat ng tensyon. Natunugan na ba nila tayo? Hindi. Sa tingin ko hindi yun ang dahilan. Paano ka nakakasiguro? Hindi pa naman ako kasing advanced ninyo. Hindi pa ako marunong ng Zetsu para takpan ng pasensya ko. Hindi kami gumagamit ng Zetsu ngayon. Mas nakakatawag pansin yun. Kung gusto nilang makasagat ng minen, dapat kanina pa nila ginawa. Nakaabang lang sila sa anumang kakaiba. Mga taong kahina-hinala ang kinikilos o itsura. Kaya, ayusin nyo nga yung mga mukha ninyo. Umarte lang kayong normal. Uy, normal ba yan sa inyo? Linawin na natin ngayon pa lang. Magkasundo tayo kung ibabalik natin siya sa base natin ang buhay o patay. Oo ba? Ibabaw sa akin. Ilalim. Kilos na sila. Ano na? Pero yung pa rin ang sasabihin ko, di tayo mananalo sa kanila sa laban. Di mag-isip ng ibang paraan.
Kailangan ninyo ng pera, hindi ba? Oo. Parang sayang naman kung hindi pa natin to itutuloy. Sige, kayong bahala. Pero, dapat makinig kayo mabuti sa plano ko. Gon, tayong bubuntot sa kanila. Pero kahit anong mangyari, hindi nila tayo pwede makita. Gagamit tayo ng Zetsu. Ang galing. Nakikita ko siyang nakatayo sa harap ko, pero hindi ko siya nararamdaman. Gon, mangako ka ng dalawang bagay. Una, kapag nakutuban nila tayo, kakalimutan na natin to at tatakas tayo ng madali. At pangalawa, kung sa ano pa mang dahilan, sabihin kong wag na tayo magpatuloy. Hindi ka aangal. Basta susunod ka na lang. Oo. Isang ring ang senyalis natin para umatras. Ilagay mo sa vibrate yung phone mo. Pag naghiwalay sila, hindi tayo maghihiwalay. Pareho nating susundan yung babae. Si Leorio naman makikipagkita kay si Pyle para i-check yung pera natin sa auction. Sige, akong bahala. Uy, Gon, hindi mo pa nagagawa ang bagay na to noon, tama? Kasi, ang totoo, nung Hunter exam, minatsagan ko si Hisoka. Ano? Hindi ka niya napansin? Hindi. Siguro isang araw ko rin siya sinundan nun. Aba, mahusay ka pala sa ganito, ha? Aray naman, ba't mo ako kinutosan bigla? Wala naman, parang gusto ko lang. Kung ganun ka kagaling, edi hindi ko na kailangan ipaliwanag ang iba. Basta tandaan mo, huwag kang papahuli sa field of vision nila. Okay, ready na kayo? Oo! Nakalabas na sila sa plaza. Kakapasok lang nila sa maliit na kalye. Okay, copy. Nakaramdam na kaya sila? Hindi yan. Nakazetso tayo kaya halos imposibleng maramdaman nila. Pero alisto sila sa paligid nila, kaya huwag kang magpapabaya. Oo, mag-ingat ka rin, Kiluwa. Naman, ako pang sinabihan niyang mag-ingat. Eh ako tong bantay na bantay dahil kailangan ko makita kung magbabago ang kilos ng mga target. Okay, wala pa rin pagbabago. Kapag napansin nila kami, magre-react sila kahit papano at makikita ko kaagad yun. Kahit subukan pa nilang itago, makikita ko yun. Sa mukha nila o sa kilos nila. Mula 3 taong gulang pa lang, nagsanay na akong gawin to. Iblis ang buhay ko sa gawain to. Hindi sila makakatakas sa akin. Sigurado yun. May sumusunod sa atin. Mukhang gano'n na nga. Pero hindi ko masabi kung nasan sila. Magaling din tong mga to, ha? Hindi ko sila nararamdaman. Oo, perfectong Zetsu nila. Masama ito. Papunta sila sa liblib na lugar na walang gaanong tao. Napansin na kaya nila na may sumusunod sa kanila? Maaari kayang isa itong patibong? Hindi nila alam ang saktong posisyon namin. O baka naman, hindi pa rin nila alam at pabalik sila sa base nila. Kung gano'n nga din, nagtagumpay kami. Sa bitag ba? O sa base nila? Alin kaya? Dapat ba kaming umatras? O magpatuloy? Wala pa rin pagbabago sa kilos nila. Tuloy lang. Mukhang hindi kumagat yung stalker natin. Siguro dahil yun sa hindi yan yung gumagamit ng kadena. Bakit? Higit sa isang nararamdaman ko sumusunod sa atin. At alam na nating mag-isang kumilos yung gumagamit ng kadena. Sigurado ka dyan. Alam na nating nagtatrabaho siya para sa pamilya Nostrad, di ba? Pero sa kabila nun, pinili niya pa rin labanan at tapusin si Uvo na mag-isa. Sigurado kung hindi ang mafia ang responsable sa pagkawala ni Uvo. Kung mafia ang may kagagawan nun, hindi sila mananahimik lang. Gagamitin nilang pangbitag sa atin si Uvo, buhay manupatay. At lalong hindi nila palalampasin ang tsansang ipangalandakan yun sa balita. Pero dahil tahimik ang mafia, isa lang ang pwedeng gumawa nun. Walang iba kundi yung gumagamit ng kadena. Hindi niya ipinalam kahit kanino, kahit sa mafia. Ang tanong dyan, bakit pipiliin ng isang kakampi ng mafia na kumilos na mag-isa? Siguro personal ang galit niya sa atin. Puro ka naman siguro. Akala ko ba sigurado ka? Huwag ka nang kumontra. Basta kung sino man siya, siguradong kampante siya sa sarili niyang kakayahan. Kaya alam kong hindi niya style na humingi ng tulong sa iba. Ngayon, kung sino man tong grupong to, alam ko nang hindi sila kasama nung gumagamit ng kadena. Alam mo, maraming pwedeng lusutan yung teorya mo eh. Kung may reklamo ka, edi ikaw na magbigay ng teorya. Sige. Ang teorya ko, hinala ko may kinalaman tong mga sumusunod sa atin sa gumagamit ng kadena.
Kutob mo lang? Kutob ko lang. Ang galing mga tuwiran. Mas mahirap yung ginawa ko sa ginawa mo, pero kung makapintas ka, kala mo naman nag-iisip ka rin. Kumusta kay Lua? Mukhang hinahapag-luwi. Hintayin na tayong lumabas. Alin man doon. Ibig sabihin ba, alam na nilang nandito tayo? Hindi ko pa masabi, pero alam kong hindi nila namang saktong posisyon natin. Gusto nila tayong palabasin, pero hindi nila masabi kung nasan tayo. Hinihintay nila tayo magpakita ng kusa. Anong gagawin natin? Pwede rin hinihintay silang iba. Maghintay lang muna tayo. Mamaya na lang ulit. Bantayan mo na maigi. Ang kilos sa reaksyon nila. Kapag nagbago kahit konti, tatakas na tayo. Pag narinig ka ng isang bisil, tumupo ka na. Kumanda ka. Oo, handa na ako. Oh, Finks, bakit? Wala lang, namumumusta lang. Kanina pa may sumusunod sa amin eh. Pero gusto nila makipagtaguan. Hindi namin sila matuntun kaya baka matagalan pa kami dito. Pero naiinip ka na. Sabihin mo lang at bibigyan kita ng tip. Ano bang tip ang sinasabi mo dyan? Pampalito lang yung mga bato. Huli ka! Napigilan niya pa rin ako, kahit nagulat siya. Aba! Oy, Finks. Ano bang ginagawa mo dito? Akala ko ba may importante kayong lakad ni Pinuno ngayon? Nakatalon siya dito sa 4th floor. Para maloko ang kalaban, kailangan mo munang lokohin ng mga kakampi mo. Sus! Mukhang nadali nyo na naman ako ni Pinuno ah. Kaya pala sabi ko, bakit ang dami yata ng eksperto sa Zetsu na nasa paligid? Matyaga nang nagmamatsyag. Kahit ang dalawa kanina hindi nila alam. Naloko na. Okay, bata. Meron akong mga tanong para sa'yo. Sabihin mo, bata, kilala mo ba yung gumagamit ng kadena? Isang mandirigmang na gumagamit ng kadena. Hinahanap kasi namin siya. Magsabi ka ng totoo, siya bang nag-utos sa inyong dalawang sundan nyo kami? Hindi ko alam kung sino yun. Wala nag-utos sa amin sundan kayo. Kami lang nakaisip gawin yun. Isang segundo lang. Yun ang chance ko para tumakas. Ano na? Ano nga bang gagawin natin? Kung nagsisinungaling man siya, magaling siyang umarte. Pwede ko rin i-check. Unang tanong, bakit nyo kami sinusundan? Tumbukin mo na ang sagot mo. Pag nagsinungaling ako, lalong lalala ang sitwasyon. Dahil sa may malaking pabuyang nilagay ang mafia para sa mga ulo ninyo. Marami ring website na magbibigay ng premyo sa sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa inyo. Sunod na tanong, sinong nagturo sa'yo magmanman ng ganon? Yung ginawa ko ba? Gumamit ako ng teknik na Zetsu kung tawagin. Parte yun ng Nen. Kasi gusto kong maging pro hunter. Sino nga nagturo sa'yo? Isang master ng Shingen Ryu style. Pangatlong tanong, may kilala ka bang Nen fighter na gumagamit ng kadena? Kadena? Pwedeng isa siyang conjurer o manipulator. Yung master mo ba, meron siya mga kadena na nakakabit sa kanang kamay niya? O baka naman, ikaw yon? Kung ayaw mo masaktan, magsasabi ka ng totoo. Hindi ko kilala yun. Yung master ko, isa siyang enhancer. At ang tinuro niya lang sa akin yung 4 na pangunahing tuntunin ng Nen. Okay, kung ganun pala. Wala kami magagawa kung wala kang alam. Sige, huling tanong na lang ang natitira. May dalawa kang pagpipilian. Mag-isip ka muna maigi bago ka sumagot. Gusto mo bang mamatay ngayon o mamaya? Mamili ka. May 3 segundo ka para sumagot. Bale, wala yan. Kaya wag mo nang uulitin. Sige. Naiintindihan ko, pupunta na kami. O bata, matalinong kaibigan mo, sumuko siya. Ulitin ko ang tanong.
Kilala niyo ba yung gumagamit ng kadena? Kahit ulitin mo pa, ganun pa rin nasagot ko. Hindi! Okay. Ikaw naman, kilala mo ba? Kahit ideya, wala ka? Welcome sa base namin. Oh, Nahuli ang dapat manghuhuli. At ngayong nakatungtong na sa lihim na kuta ng Phantom Gang, sina Gon at Killua, ano ang gagawin nila?